one of the issues noon against Ferdinand Sr. was yung panghimasok ni Cocoy Romualdez, yung tatay ni Martin. No, history seems to be repeating itself. Mukhang Romualdez na naman sisira sa Marcos. Nanghihinayang lang ako kasi all along we thought that mako-continue yung dati. Ang nangyayari, sorry to say mukhang tama si Pangulong Duterte, he is a weak leader. Kung hindi niya ma-handle itong mga ganitong mga problema, he does not have his hands on the reins of government. Magandang araw mga kaibigan. I totally agree with Attorney Topacio. Nakakapanghinayang itong nangyayari sa atin ngayon. History repeating itself. Itong si Attorney Topacio, maalala ko pa, isa siya sa mga diehard na nangampanya kay Marcos Jr. Kasi akala natin like father, like son. But iba ang nangyayari. Weak leader talaga ito. Tama si Tatay Digong. Bakit hindi tayo naniwala kay Tatay Digong Akala natin sinisiraan lang niya si BBM natin noon. But he's right. Very weak. Ang presidenteng ito nagpapadikta at isa ang nagdidikta sa kanya itong Speaker of the House, Martin Romualdez. So, Marcos Sr. sinira. I agree. Sinira ng isang Cocoy Romualdez. Ngayon, Martin Romualdez ang sisira sa Marcos Jr. Grabe. So sana maagapan pa ito. Sayang ang pagkakataon ng Marcos Jr. to leave a lasting legacy like his father. Okay? Okay, panoorin natin ang buong pahayag ni Attorney Topacio sa kanyang panayam sa media. Yes. Ang problema kasi po ay nagkakaroon ng wrong signals yung ibang ginagawa ng gobyerno. Okay. Example, yung tungkol sa communist insurgency. Bukod na sinabi na, ang dami na nagsasabi na, yan mismo tinuro si Raul Manuel, who was sitting right here a few months ago, di ba? Na siya talaga direkta nagre-recruit para sa NPA, sa mga eskwela. Tinanggal pa yung confidential fund ng Office of the Vice President. Number 2, yung amnesty at peace talk sa mga rebelde. Pag nakapag-peace talk ka, you impliedly admit the legitimacy nung ginagawa ng mga tao. Ba't nakikipag-usap ka? Criminal yan rebelde yan They seek the violent overthrow of the present government and replace it with a socialist state. Malabong mangyari yon, pero ginagawa nila, pumapatay sila. Ang kriminal, hindi kinakausap. Kinukulong yan at pinoprosecute yan. Peace talks. Number 3, wini-weaken nila yung NTF-ELCAC. Iyan yung almost wala na nga yung communist insurgency, pawala na, winiken pa nila with peace talks. Number 4, may tactical alliance with the legitimate front of the CPP and PA, yung mga nasa Kongreso, binigyan nila ng legitimacy. Marginalized na yan Ngayon, binigyan nila ng boses, malakas pa boses, kaysa sa mga tao ng mga legitimate na mga congressmen. Yung sina Manuel, sina Franz, sina Brosas. Binigyan nyo na naman ng boses. Number 5, kung ano man, ang dami. Meron ba namang Justice Secretary, ikaw na mismo aamin, give up ka na, ma-acquit si De Lima. What are you saying? Hindi na nagtatry ang gobyerno. Drug trafficking po ang charge. Nabigyan lang ng bail. Sasabihin mo, hindi, ma-acquit na yan. And then, na-embolden tuloy si De Lima. Sabihin nila, there will be a day of reckoning. Akala mo siya pa biktima kaya nga sabi ko, hinahamon ko si De Lima, day of reckoning. Demanda mo si Aguirre, demanda mo si Menardo Guevara. Demanda mo muna ako, tignan natin kung lulusot ka muna. Kasi ako yung nagdemanda sa kanya sa DOJ. Para i-justify ko kung bakit ka namin na-demanda. Kukunin ulit natin yung mga witnesses na hindi nag-recant. Harap ulit natin sa publiko para makita nila kung anong justification kung bakit ka na-demanda, bakit ka nakulong, at yung pagkakulong mo ay upheld by the highest court of the land. Didemanda mo yung Korte Suprema. Sila nagsabi, tama yung pagkakulong mo
Yung mga bagay na yan, nakikitang ang namamayagpag pa, yung mga inaccused ng krimen, yung mga rebelde, that sends the wrong signals na this government is soft on crime, na embolden yung mga kriminal. Alam nyo, ito yung anak ko, nag-aalan law, hindi, nagta-tricycle, nag-MRT, nag-jeep yun, nagbabas. Hindi ko pinapahatid sundo yun para maranasan niya. Ganun ako eh. Working student ako eh. I know that builds character. Noong panahon ni Duterte, hindi dahil pro-Duterte ako. Totoo naman yon. Sabi niya, Dad, okay na, hindi niyo na ako, pwede niyo na ako hindi ipasundo sa SM pagbaba ko ng bus. Yung SM kasi 2 kilometers from our place. Which branch? Sa Bikutan. Oo. Pwede na ako mag-tricycle. Kasi dati nakakatakot yung tricycle, nung panahon ni Aquino, yung mga tricycle ang courier ng Shabu. Sasabihin lang nung pusher doon sa tricycle, etong 100 piso, 200 piso, ito yung pakete, ito yung address, deliver mo. Natigil yun. Kasi yung leader noon, napatay. Nanlaban eh. Pero, nawala yun. Yung sekretarya ko noon, Sir, alas 6, Sir, uwi na ako. Hindi ako pwede mag-overtime. Bakit, Sir? Nakakatakot sa amin, maglalakad ako roon. Nagkakapag-overtime na, wala nang gulo. Ngayon, ayaw na namang mag-tricycle nung anak ko. Ayaw na namang mag-overtime nung sekretarya. Kasi natatakot na naman. Yun po ang klima. Sinasabi nila, kay ganito, kay ganon, bakit daw igagaya kay Duterte? Paano hindi gagaya? Nagwo-worsen. Hindi naman sila nag-jeep, hindi naman sila nagbabas. Wala naman sila sa field. Sila may driver, may security, may bulletproof. O tayo mga pangkaraniwang mamamayan ang nasasabak diyan. Pag nagrereklamo tayo, magagalit sila, patatawag mo sa Kongreso. Anong klaseng administrasyon to? Alam nyo, ako, final word na lang to, I feel so passionately about this kasi yung mga nagsasabi diyang loyalista daw sila, kami po hindi namin iniwanan ng mga Marcos, I'm not ashamed to say, kasi if only for the fact na naniniwala kami na illegitimate yung ouster ni Pangulong Marcos Sr., ni Cory Aquino, extra-constitutional yun. Hindi dapat nangyari yung people power. Hindi po kami umalis dyan. We were hoping that someday soon, yung buwisit na buwisit kaming narrative ng mga dilawan, na diktador si FM, ganito, ganon, etc. ay mabibilay. Sabi namin, someday, all lies will vanish. Nagkaroon na ng pagkakataon ma-redeem yung Marcos name nitong anak niya. Anak, no less. How many people have been given that opportunity? Very, very few. Si Pinoy, si GMA, presidente ang ama, naging presidente yung anak. Ni-squander na nga ni Noy Noy yung legacy ng nanay niya, whatever legacy that is. Eto, sa halip na ipakita niyang hindi authoritarian, libertarian, maganda pamamahala, walang corruption, walang kriminalidad, na alam namin yun ang totoo nung martial law, disagree or not, ganun yun ang aking yun ang aking experience, sinayang niya yung opportunity, and history seems to repeat itself. Those of you old enough to know, di ba, one of the issues, hindi ko sinasabing totoo, one of the issues noon against Ferdinand Sr. was yung panghimasok ni Cocoy Romualdez, yung tatay ni Martin. No, history seems to be repeating itself. Mukhang Romualdez na naman sisira sa Marcos. Nanghihinayang lang ako kasi all along we thought that mako-continue yung dati. Ang nangyayari, sorry to say mukhang tama si Pangulong Duterte, he is a weak leader. Kung hindi niya ma-handle itong mga ganitong mga problema, he does not have his hands on the reins of government. Maraming follow-up question sa mga sinabi nyo. Nagising... Attorney Topacio. Pangalan niyo ulit para maalala niya. Attorney Topacio, can we get your legal opinion doon sa sinabi nyo kanina na itong nangyayari sa Congress, hindi lang intended nakaumang sa isang media entity, kundi sa kabuuan ng media, and using the separation of power, and according to you, that is the facts, that congressional inquiry in aid of legislation is plenary in nature. So, pwede ba tayong tumakbo sa korte using
the provision of the Constitution, Article 8, Section 1, Paragraph 2, and I quote, "Judicial power includes the duty of the Court of Justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government." Can we use this provision? Sa process of making a law or any legislative action, hindi eh. Let me illustrate para siyempre talagang itong konseptong to mahirap inawaan eh. Halimbawa, ang Kongreso ay may ginagawang batas. Siguro, talagang emphatic na, talagang obvious na unconstitutional. Lahat ng bansot katulad ko na 5'2" pababa ay ikukulong. Obviously unconstitutional. Kapag yan ay nasa Kongreso pa at pinagtatalunan pa nila, pinagdedebatihan pa nila, you cannot go to court. At sabihin, uy, court, pigilin nyo yung Kongreso, magpapasa ng batas Kahit na mali. na lahat ng bansot katulad ko ikukulong daw ng 1 taon. Obviously, unconstitutional yan, di ba? Pag pumunta ka sa court, sasabihin ng court, ano gagawin namin dyan? Ikarapatan nila magpasa ng batas. Kahit na mali, walang Kahit na mali. makapigil. Oo, magbotohan sila. I-transmit nila sa Pangulo. Hindi natin mapipigilan yan. But once that is signed into law, yan, pwede ka nang pumunta sa Congress. So, yung ginagawa nila within their own territory, kumbaga, Within their own time. within their own house, Oo. ay hindi natin pwedeng pigilan yan. Pero pag may epekto na sa ibang tao, okay, case in point, very recent, yung case of Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, na lumabas a month ago yata sa Korte Suprema, di ba? Ito yung formally, yung pinakulong. Oo. Yung abogado ni Ong, balita ko, malakas daw ang sex appeal noon eh. Pupunta sa hukuman, sa kayo ba yun? Hindi. Balita lang naman. Sabi nung abogadong malakas ang sex appeal, mali ho yan, grave abuse yan, may naapektuhan ng third party. I-invalidate nyo yung pagkakulong. Anyway, napakawalan na, etc. Pero naglabas ang Supreme Court, sinabi niya, grave abuse yung ginawa ng Blue Ribbon Committee headed by Senator Gordon sa pagpapakulong dito kay Lincoln Ong, mali. And we invalidate that order. Kahit moot and academic na, naglabas pa rin sila ng guidelines na hindi pwedeng gawin ito at ganoon kahit Congress o kahit legislative inquiry. There has to be a limit and the rights of the resource persons have to be respected. Modesty aside, that is landmark legislation. Doon nilagay ng korte ang guidelines ng anong parameters ng pagpapakulong sa ng legislative sa isang resource person, and to enhance the doctrinal power of that decision. Unanimous po yun. Walang dissenting opinion doon. By a unanimous court and bank. So meaning to say, attorney, itong nangyayari ngayon sa Kongreso involving the legislative franchise review, makakatakbo lang yung aggrieved party pagka nagdesisyon sila which is adverse to the Yes, party. So walang ibang legal recourse ang SMNI. Kung maliit, mabuti malaki ang SMNI. Kung maliit na dyaryo ka, maliit na radyo, baka magsara ka na pag ganyan. What do you think? Wala bang other legal recourse ang... Wala. Hindi natin pwedeng pigilin. Even the rights to, yung right to counsel naman, we bulong movement lang yun eh. Hindi naman pwedeng magkasalita ang counsel doon. Kaya nga sinasabi ko, directed yan against media in general, sinasampulan nila ang SMNI. Ito mangyayari sa inyo pagka kinriticize nyo si Speaker. So effectively, nagkakaroon ng lese majeste law. Hindi mo pwedeng i-criticize. May mga sacred cows, may hindi ka pwedeng punahin, kundi lagot yung prangkisa mo. Ganun ang message niyan. Very clear. At bulag ka lang kung hindi mo nakikita yan.